Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Philippine Month of Ocean ipinagdiwang sa lungsod ng Lawag. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Naselebraran babaan iti maysa a panagtitipon dagiti mangalap ti Philippine Month of the Ocean iti Barangay Kalayab diti Siyudad ti Lawag nga dan ti tema a mahikayat na mahalin ang ating karagatan. Segun kini Mayor Michael Marcos kyon kang runaan na agagam tinasao nga selebrasyon ket iti panakariing tirik na dagiti Pilipino tapno preserbaran dagiti baybay iti pagilyan. Community engagement ken ti panakaamiris dagiti tattao tinonuneg a papel iti baybay iti ecosystem iti sangalubungan. Tapno maipakita ti kinapintas ti baybay kunani kyon anang yusuwat da ti panagtitipon dagiti mangalap ken dagiti barangay officials ano sa dinno ti background da kat iti sunset malaksi iti daytoy kat iti panakayuswat iti clean up drive information dissemination kadagiti mangalap tapno isudan ang mismo ti mang protehir ti bukod da kabaybayan nga isumat laang iti pag-alalanda iti pagbibiyag da ken adda pay dagiti eco bags ken dagiti tumblers ana ibunong tapno sa andan anaskan nga gatang-gatang kadagiti sandobags iti tiyandaan ken dagiti plastic bottles nga iso iti kang runaan na napidot da manipod iti igid ti baybay mangnamnama ti opisyal nga agtultuloy a protehiran dagiti tattao ti kabaybayan tapno agtultuloy ti ipaayda nga bendisyon ken makan kadagiti residente saan laeng diti syudad no diket iti intero a probinsya. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, World Pre-Eclampsia Day. Ginunita sa La Union, mga libreng serbisyo ipinagkaloob sa mga buntis. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Rinambakan ti lokal gobyerno ti Bawang La Union ti World Pre-Eclampsia Day nga addaan iti tema a paigtingin ang kaalaman laban sa pre-eclampsia iti Central East Bawang La Union. Indaulwan daytoy ni Mayor Martin P. Guzman III no sa dinyo inyabkas na ti panang suportar ti lokal gobyerno kadagiti programa para iti pagsayaatan dagiti masikog. Pasa ti programa ta lecture anang ilawlawag no anya ken kasano aliklikan ti pre-eclampsia. Naijaya kadagiti masikog ti libre at check-up, apakaramana ti prenatal check-ups ken ultrasound scans, kastamutan ti libre a dental care, tapno masigurado anasalon at tingipan ken bibig dagiti masikog. Naipayan pay dagiti masikog iti vitamina tapno may panamnamang umdas ti nutrisyon para iti bukod da abagi ken iti sikog da. Nagtinulong iti panakaiganwa ti aktibidad ti Rural Health Unit ti Bawang La Union, kadwa da ti Philippine Society of Maternal Fetal Medicine, POGS Northwestern Luzon Chapter ken ti La Union Medical Society. Ti pre-eclampsia kat may sa kondisyon a mabalin ang mapasaran iti panagsikog a posible nga agitonda iti nangato a presyon ti dara ken mabalin nga agresulta iti komplikasyon no saan a masigod. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 4 na tulay na nagkakahalagang 78 milyong piso itinurn over ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka sa Eastern Visayas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan.
Labot lang pandistribuer yung mga titulo hintuna sobra 5,000 nga agrarian reform beneficiaries di sinirangan kabisayaan upat liwat nga tulay nga kung tawagon pang agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka nga nakantidad din 78 milyones pesos aligin turnover ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. haya pagbisita syudad han Tacloban di dan Lunes ngadlaw May 20, 2024. Iniinhin lalaki pa han San Roque Dayano Bridge han Bungtuan San Juan Southern Leyte. Tulay han Barangay Sigo ngan Baral Calbayog City ngan Camborol Bridge san Barangay Santa Rosa Bungtuhan Balanghiga Eastern Samar. Sumalapahan Pangulo pinaagi ni nga mga tulay sigurado nga talwas ngan mas madagmit nga madadara ang produktuhan mga parag-uma ti pakadto ha merkado. Pulong paniya ini nga mga proyekto nga ginpapatuman ng Department of Agrarian Reform inagtutuyo nga mapahitasan ang produksyon ng mga kaumhan nga magdadalan hin pag-uswag han panginabuhian mga parag-uma hatayaw nga mga lugar. Tika nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, Southern Leyte State University o SLSU at LGU. Tomas Opus lumagda ng kasulatan para sa Project Amuma. Pakinggan natin si Ruel Bugnos para sa kabuang ulat. Ang Southern Leyte State University Tomas Opus Campus may pirma ang Memorandum of Agreement uban sa local government unit sa Tomas Opus alang sa Project Amuma kon Advancing Monetary Understanding and Management kanatong Mayo 20, 2024 sa Thomas Stack Building. Ang ceremonial signing sa MOA gipasiugdahan sa presensya ni University President Dr. Jude A. Duarte, Municipal Mayor Jessica Maris Canyupano, SLSU Vice President Dr. Francis Ann R.C., SLSU Tomas Opus Campus Director Dr. Clemente Cubilla, o guban pa nga mga opisyalis sa tungahaan o sa LGU. Sa iyang mensahe, si Dr. Duarte nagpahayag nga ang maong kalihukan nagtimaan sa unang leg sa MOA signing ceremony sa 99 nga mga lungsod sa Southern Leyte alang sa Project Amuma. Iyo sab nga gipadangat ang dakong pasalamat ngadto sa Land Bank Countryside Development Foundation Incorporated alang sa pondo nga gihatag sa paglusad sa proyekto o gisubli ang pasalig sa universidad sa pagpatuman niining inisyatiba alang sa mga marginalized nga mga mangingisda o mga mag-uuma. Ang Project Amuma nagtumong sa pagpauswag ug pagpalambo sa pinansyal ug ekonomikanong literasiya sa mga mag-uuma o mangingisda sa mga unbanked nga mga lungsod sa Southern Leyte. Kini nga seremonyas nagpasabot sa pagsugod sa panagtambayayong tali sa SLSU-TO o sa LGU Tomas Opus. Balita gikan sa Southern Leyte kini si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga magsasaka sa Valencia, Bukidnon binigyan ng fuel assistance mula sa Department of Agriculture o DA. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Nakadawat og fuel assistance ang 1,200 ka mga mag-uuma sa Valencia, Bukidnon. Kini ang gibutyag ni Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan. Tumong nini nga maubos ang production cost sa mga mag-uuma aron masiguro ang steady supply sa mga lagutmon. Ang matag mag-uuma makadawat og 3,000 pesos ug rehistrado kini sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kinahanglan nga miyembro kini sa Farmers Cooperative o Association ang adunay farm machinery nga na-inventory ubos sa Agriculture and Biosystems Engineering Management Information System. Kini kalihukan ipahigayon usab sa mga munisipyo sa San Fernando, Dangkagan, Damolog, Don Carlos ug Karingilan. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan muna natin ang Zamboanga. Lungsod ng Zamboanga naghahanda na para sa inaasahang pagpasok
ng La Nina. Narito si Shirley Espino para sa balita. Prepara el gobierno local da ciudad de Zamboanga por medio de la oficina del ingeniero de ciudad para la entrada de la niña. Y dalia directiva si alcalde John Dalipe con la oficina del ingeniero para conducir mga declogging y clean-up operations en preparación a tiempo de fuerte aguacero. Asegún pag-asa Weather Bureau, ato tiyansa que ay entra el la niña na mes de junio hasta mes de agosto este año. Parte del mga aktibidad kaya conduci el mencionada opisina amo limpiada del mga drainage system na diferente mga barangay y declogging del mga rio na syudad. Desde aquí na syudad de Zamboanga si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, ayuda para sa Kapos ang Kita program ng gobyerno opisyal ng inilunsad sa Iligan City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Opisyal nga gilusad ang bag-ong programa sa gobyerno ang Ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP ni atong May 18 sa Barangay Suarez Gymnasium, Iligan City. Gipangunahan kini sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagigtambayayong sa Congressional Office of Iligan City. Gibanaba nga kapin sa 1,000 ka mga benepisyaryo gikan sa Iligan City ang makadawat og hinabang pinansyal gikan sa maong programa. Ubos kini sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagtumong sa paghatag og hinabang sa mga Pilipino nga gikonsiderar nga mga minimum wage earner o adunay ubos nga kita, mga kabus ug kadtong anaa sa informal nga ekonomiya tungod sa pagbag-o sa kahimtang sa ekonomiya sa nasud. Sa iyang pamahayag niingon si DSWD Iligan City Satellite Office Social Welfare and Development Officer Raiza Ampaso nga ang AKAP ay parehara sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS apan dili apil sa makadawat niini ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ug Social Pensioners. Samtang nipaambit ni House Speaker Martin Romualdez nga niabot sa 26.7 billion pesos ang gigahin nga pundo alang sa maong programa. Kahinumduman nga dungan nga gilusad ang AKAP ni adtong May 18 sa tibuok Pilipinas. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.